Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating i-analyze ang dalawang matinding laban na ibinigay ng Pilipinas kontra sa team ng South Africa. Unahin nating i-analyze sa ating top board, Grandmaster Julio Catalino Sadora, at isusunod kagad natin ang naging laro naman ni Grandmaster John Paul Gomez. Okay, ang ginawa ni Ino, nag D4, Knight F6 si Karsten, C4, E6, Knight C3, D5. Pinasok po ang Granfell defense. Pero nag-Knight F3. Inignore lang. Dito po ang madalas ginagawa ay C takes D5, Knight takes D5, at E4. Yung exchange na Granfell. Yun nga lang, sa dinami-dami ng teorya, talagang loaded na yan at napakaraming games na nakapaloob dyan, nag-Knight F3 na lang si Ino para kahit papaano maiiwas sa malawak na preparasyon na posibilidad na ginawa ng Black. Bishop G7 at nag-H4. Ayan, damang-dama po ang surprise variation dito. H4, tapos ang idea ng H4, ka-capture na yan mamaya sa D5, Knight takes D5, at mag-H5 para makapaghatid kagad ng maagang pangsira, pang-pressure sa opening. Nag-C6, ayan, sinolid yung D5, nakatunog si IM na pag kinapture yan, pawn ang pangka-capture at nababantayan pa rin ang square H5. Nag-Bishop G5, H6, sinubukan, kakapturin ba yan? Kinapture na nga ni Ino. Takes at nag-E3. Ayan, medyo interesting kasi ibinigay ni Ino sa Black ang Bishop pair. Malakas ang Bishop pair Castle at nag-Queen C2, Bishop G7, Knight E5. At yan ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito dahil Bishop D3 ang old line na ginawa na. Okay, Knight E5. Anong idea? Mag-F4, patitibayin ang Knight. Nag-Knight D7 at nag-F4, Knight takes, F takes, at nag-Bishop E6. Kumapture sa D5 capture at nag-Bishop E2. Ayan, medyo kakaiba yung approach ni Ino. Nanibago ako. Nag-F5 dito at siguro nakikita dito ng Black na baka mamaya mag-E4 ang puti. Capture at magkaroon ng malakas na center control ang puti kaya nag-F5. Pero bad move mga kamatsas. A6 lang daw at ang plano na maganda dyan magbi-B5 tapos Rook C8. Yan ang tamang plano. Pero nag-F5 Nag-H5, G5 at nag-castle. Ayan. So dito merong pwedeng targetin ang puti, yung pawn F5 ng Black. Nag-Queen E8, ayun, para di makagalaw, no? Kasi siguro na-imagine ng Black na pag nag-Bishop D3 matatarget pero hindi makakaalis ang Bishop dahil nababantayan. Na-capturein yung pawn sa H5. Nag-Queen B3, threat sa B7, sa D5, at nag-G4. Ayun. Sinaraduhan na ang Bishop na dumidepensa sa H5. At ang plano yata ay pag na-capture yan, tapos Queen H4 and G3, magke-create ng mating attack. Medyo malakas din ang plano. Nag-Knight takes D5, pinasok pa rin ni Ino. Okay, gets. Kinapture muna. Pero what if idiretso ng capture? Total yung knight nakapin pa naman. Ito po ang gagawin kasi. Knight takes E7 at kapag nag-King F7, persadong depensa ng bishop, magku-Queen takes B7. Na dito, mas mabilis ang impact, ang atake na maihahatid ng puti kumpara sa black. Okay? So dito, kaya inintindi muna, kinapture muna, Queen takes D5, nag-E6 at nag-Queen B3. Ayan, para kasi kung ka-capture doon, diretso na ng capture yan. Queen B3 para pag nag-Queen takes, may Queen takes E6. King H8 umilag muna at nag-Rook F4. Mukhang pinaghandaan na ni Ino yung paparating na mangyayari kaya napareact ng ganito, no? Rook C8. Ayan. Kasi pag kinapture to, laging may capture sa E6. Rook F1. Rook D8. Di maintindihan ang plano ng black. Balik-balik yung tore. Queen E7, susundot ng check. King G3, ayun, para makover. At nag-A6, A4, Rook E8. Ayun, may depensa na. Baka babalikan na yung pawn sa H5. Nag-Rook C1. Bishop F8. Ano plano niya?
Queen B6, yun na, susundot na tayo ng Rook C7 at nag-Rook D7 na pressure si IM at nag-Rook D7 lang, no, para di maka 7th rank control, pero dapat daw Queen G5 na. O para kainin na yung pawn sa H5. Medyo kulang po sa counterplay, no, counter attack ang black. Nag E4, binasag na, good move by Ino. At nag-Rook ED8 para atakihin ang D4, pero capture lang, sapat ang depensa dyan. Takes, and nag-Rook takes F5. Ayun, nakipagsabay-sabayan lang. Bishop G7. Ayan. Ano mangyayari kung kakapture sa D4, papasok ang tore, mag-Rook C7. Yan siguro ang ayaw ni Karsten. At kapag nag-Rook D7, may Rook takes D7, Rook takes D7, kahit i-simplify na lang po, i-exchange na lang, babagsak ang G4 at maliwanag na 2 pawns up ang puti. Okay? So, winning yan. Balik tayo, Bishop G7 para proteksyonan at maiwasan ang Queen to Queen. Nag-Queen C5. Ayun na, bad move si Ino. Dapat daw po ang tira ay Rook C4. Pangalagaan muna ang pawn sa D4. Ayun, parang iislog-islog lang muna. Winning na rin naman, pakabait, kumbaga. Pero nag-Queen C5, todo-todo ang pag-simplify, kinapture, Rook takes C5, Rook takes D4, Bishop takes G4, at nag-Rook E8 para target ang E5, pero another bad move, Rook G8 daw po mas mainam. Total, nandyan ang tore, may pressure sa Bishop, so yan ang plano. Pero nag-Rook E8, ayun, dito mga kamatsas, may napakagandang binitawan na tira si Ino. Good move, pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. E6 ang good move para mag-progress ang pawn na yan at trap. Tipong kain yan, di ba? Pero nag-Bishop F8 lang si IM. Bakit? Ano po ang plano? Dahil pag kinapture yan, mag-Rook C8 check, King H7 at mag-Rook F7. Naka-threat sa tore at may Bishop F5 na paparating, mamatyasin ang black. Yan ang mabigat na paparating. Okay po. So kung mag-Rook F6 man dito, diretso pa rin yan. Capturein and winning na rin. Okay, balik tayo. Kaya nag-Bishop F8 muna at nag-Rook C D5 para naman ma-neutralize ang tore na yan. Pero kumapture sa A4, nag-Rook F7. Ayan, depensado na ang pawn sa E6 at bumalik Bishop G7. Pero dito po ay hindi na pinatira ang ating pambato. Niresign na ni IM John Karsten. Okay, bakit po niresign? Kasi ang gagawin na ng puti ay Rook D, D7. Ayun no. Diba, may malakas na atake pagpalagay na humataw ng capture sa B2, mag-E7 with the idea to play Rook F8. So pag nag-King G8, mayroon lamang Bishop E6. Pag chumek naman, check lamok lang yan mga kamatsas. Madali lang ilagan yan at mauubusan ng check ang black dyan. At kung mag-Rook G8 naman dito, mag-Rook H7. Yan na po yung mga malulupais na sacrifice. Tapos mag-E8 para may tempo check. Makakarena ang puti and wins pa rin. Okay? So yan po. At congrats sa ating pambato, GM Sadora. At talon tayo sa board 3. Best game naman ng ating pambatong si GM Gomez. Ang kaharap niya dito ay si FIDE Master Banele Mango. Nag-E4 si John Paul. E5 dito si Mango, Knight F3 at pinasok ang Roy Lopez na nurpresa kagad. Nanindak Jainish variation gambit. Gambitero pala itong black. Nag-D3, suporta lang pero kumapture kagad sa E4. Ayan, nilagyan ko po ng arrow kasi parang dito mas mainam yung Knight F6 muna para medyo dagdag pressure at total gambitero naman, pa-capture na niya yung pawn. Yan, ginagawa ko kasi yan sa mga blitz sa black. Malakas ma-pressure yan, hindi biro yan. Knight F6, Knight F3. Ayan, pakain yung pawn sa E4 pero nag-D3 lang. Kasi po kung kakapturein ang pawn sa E4, magku-Queen E2 lang. Ayun. At pagpalagay natin, mag-D5 depensahan kasi kung aalis ang knight, may bawi kagad knight takes E5. Pag nag-D5 para suportahan, mag-C4. etc. Nako, delikado dito ang black mga kamatsas. Okay, kaya hindi na naghahangad pang tagpasin ang pawn E4 na yan. Nag D6 at nag Rook E1.
Suporta Bishop E7 at medyo inistorbo muna ng Bishop C4 para hindi muna makapag-castle. At sa inis dito ni FM Mango nag Knight A5. Ba't ayaw mo kong pagkaslingin? Inistorbo ka agad ng Knight, oh. Bishop F1 na paatras muna. Ayan, at yan po ang novelty ng yung Knight A5 na yan kasi ang old line ay Bishop G4. Okay? So may novelty si FM, ah. Bishop F1 pero hindi naman nag-castle, eh. Nag-Bishop G4, eh. H3, Bishop E6. Ayun, nilagyan ng bad move. Kumbaga, bakit hindi ka dumiretso dyan? Ba't kailangan pa H3hin pa? Pabor tempo sa puti. Okay, Knight C3, C6. Lang, baka makulong ang Knight, ha? Parang sama ng pwesto ng Knight, ha? Nag-A4, A6. Ayaw mag-castling? No castling chess. Knight E2, Knight H5. Aba, hindi kaya ang akala ay nagalaw na yung king? Ang kulit, no? Nag-Knight H5, ayaw mag-castling? Bakit ayaw mag-castling? May waga, ah. Knight D4. Ayan, sa inis si John Paul. Nag-Knight D4 na, oh. Yan ang gusto mong labanan. Knight D4, oh. Teka muna. Ha? Sacrifice. Kinapture. Knight G5. Allah. Exhibition si Panjol, ah. Malupites. Nickname po kasi ni John Paul. JP o kaya Panjol. Binabaliktad yung John Paul. Tawag namin dyan Panjol, eh. Knight G5, oh. Ano? Dalawang pyesa sacrifice. Kinapture and queen takes. Bishop F7. Grabing exhibition na to, Brad. Queen takes G5, takes. Ganun lang, no? Nag C5, syempre para pagtibayin na yung D4, di ba? E5, D5, E6, dire-diretso, Bishop G6, Rook E5 para diin ng threat sa D5. Hindi maka-Rook D8, ito gustuin man depensahan, may sniper, no? Rook F8, Rook E1. Battery lang muna. Nag H6, nako, another bad move. Bishop D2, threat sa knight. At nag Knight C4, Bishop takes, at nag Rook takes C5. Okay? So, threat pa yung pawn sa C4, nag King E7, at nag Rook takes C4, nag Rook C8, capture, Bishop E8, and Bishop B4, check. King F6, at nag Rook D7. Grabe. Puro acrobatic moves ang ginawa dito ni John Paul. Sarap na sarap, ha. Rook D7 at nag A5. So ano po mangyayari kung capturein ang toring ipinasubo? At kasi may check din. O, halimbawa, mag Rook D8, may Bishop E7 check, King F7, syempre tatagpasin, babawiin ng tore, at mag Rook D1, pagpalagay ng King E7 and F4. Pagpalagay ng bawiin yan, mga kamatsas, napakasimple po. Sa queen side, lamang ng isang pawn. Sa king side, lamang ng isang pawn. Queen side and king side, lamang ng tag-isang pawn, 2 pawns up, sa madaling sabi. So, nag-A5 dito, Bishop D6, Rook C6, at nag-Bishop E7 check, King F7, G4 check. Nako, lakbay aral yung king, King G6, Rook takes B7, Rook C2, at nag-Bishop F8. Ayun, para pitasin naman ang pawn sa G7. Hinagisa na ng puting tuwalya. Tama na! Ay, Rook takes G7. Nakakatuwa yung laro ni John Paul. Grabe, puro circus ang ginawa. Nag-acrobatic, eh. Okay, yan po, no? At ang score natin, yung board 2 and 4, tabla 3-1. Matindi. So, congrats Team Philippines. Ayan, nakausad-usad din. At abangan natin ang magiging pairing sa round number 9. Okay, mamaya po, papakita ko yung pairing sa inyo after nating i-analyze sa next video natin ang pangmamawan naman ng malakasang kaganapang nangyari sa top board. Okay po. At bago tayo magtapos ay shout out kay Japoy. Ayan, sa akin pong one-on-one training student. At kay Carlo Magno Guadalupe, shout out. Ganun din po kay Will Estrella, shout out. Mga estudyante po natin sa one-on-one na sana ay lumakas at humataw. At sa mga gusto pong pumasok naman sa group training natin, this coming September 23, magpapasimula na po ang ating schedule ng online training for beginners, intermediate, and advanced
Nasa comment section lang po nakapin ang details. Join na po kayo. Si Coach IM Camacho po ang magtuturo doon. At kung gusto nyo naman ng one-on-one online training, pwede rin. Nasa details lang po. Click nyo lang how to join and how to register. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.